Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about na naman to sa nakita ko sa Facebook. Kasi nag-scroll ako ng Facebook. Mga ilang beses ko na to nakita eh. About sa conversation na ini-screenshot ng babae. Tinatanong kasi ng babae kung nakailang girlfriend na yung lalaki. Tapos, ang response niya is isa lang for 9 years. Tas parang ganun. So, biglang nag-reply yung okay, bye. So, maraming beses, siguro mga 3 times ko na nakita yun habang nag-scroll ako sa Facebook. So, pag-usapan natin yan. Attractive nga ba sa babae yung loyal? Tsaka iisa yung karelasyon. Hindi yan attractive sa babae. Kasi yan ang nag indicate na low value yung lalaki. Medyo contradicting siya, 'di ba? Kung iisipin mo. Pero yan yung totoo kasi ah yung body count ng lalaki is yan yung basehan ng babae about desirability. Pero personally, hindi ako tinatanong yan ng babae. Wala silang pake sa akin yan kasi obvious naman sa looks ko. Which is my halo effect, 'di ba? Pero, yun nga, meron nagtanong sa akin pero kupas na, 31 siya. Tapos, sub 5 siya. Sub 5 na maliit, parang 4'9". Kala ko nga matangkad, sana hindi ko na minute yun. So, hindi na ako nagparamdam dun. So, yun, siya yung nagtanong kung ilan. Pero yun nga, sinabi ko na yan dati sa mga video ko sa past is huwag niyo sasabihin yung nakailan kayong relasyon or body count kasi kahit sabihin mo man is reason lang nila yan para ayawan ka. Pero sa totoo, ayaw ka na talaga niya in the first place. Naghahanap lang siya ng confirmation para talagang i-dump ka. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong makipag-usap sa babae ng mga chat-chat, ganyan. Huwag niyo ibigay yung non-sexual attention niyo sa babae. Kasi ang habol lang talaga nila sa'yo is for attention lang talaga. Ibig sabihin, pag attention yung gusto niya, friend zone ka na niyan, matik yan. Bibigyan ka siguro kung talagang nagka-developan kayo, pero mabilis siyang mag-fade. Dahil hindi siya yung sexual attraction. Ang nangyari kasi dyan is non-sexual attention yung gusto niya. Gusto niya ng parang may kaibigan, emotional tampon, may kausap. Tapos, yung pag naboboard siya, i-entertain siya, aliw. So, marami pa rin mga lalaki na kumakagat dyan, lalo na yung mga effeminate na lalaki. Meaning na effeminate is yung parang female na gusto rin nila makapag-chat. Kayo ba, ikaw, tatanungin kita kung tunay ka na lalaki, gusto mo bang makipag-chat sa babae? Ito tanong ko sa'yo kung talagang masculine ka talaga na lalaki, gusto mo bang makipag-usap sa babae? Promise, nonsense pinagsasabi nila. Tsaka wala talagang mapapala. Ang mapapala mo lang sa babae is yung sexual companionship. Other than that is wala talaga. Napaka-boring nila, napaka-corny. Walang kwenta pinagsasabi. Tsaka, as in, ikaw lang din talaga magdadala ng conversation. Actually, parang kausap mo rin talaga sarili mo eh. Ganun sila, kahit sabihin mo yung attracted sa'yo na babae, yung binigay sa yung SEX sa first date. Ganun din, basta kausapin mo sila, nonsense talaga, lalo na pagka medyo mataas yung IQ mo na lalaki ka na kaya mabilis ka magsasawa. Yan yung case ko hindi ko naman nilalahat yan, pero marami nga effeminate na lalaki na gusto makipag-chat-chat. Pag gusto mo makipag-chat-chat is babaeng trait yan, female trait yan. Ang tunay na lalaki hindi madaldal, tsaka hindi nakikipag-chat-chat, tahimik lang. Kasi yan yung nila, sinishame nila yung mga tahimik, introvert, ganyan, di ba? Sinishame nila yung ganyan. Promise, ang loud na lalaki is female trait yan. Hindi ka dapat sociable.
Pwede ka maging sociable kung sa trabaho, makikipag-usap ka, tsaka may mga deal ka. At least yung pagso-socialize mo, may napapala ka. Pumipera ka. Sa trabaho, pera yan. May deal ka, pera yan. Ang itong chat na walang kwenta is female trait yan. Huwag kayo maniwala sa mga shaming tactics sa lipunan na, maging sociable ka, ano, kasi pagka naging sociable ka na ganyan, tapos ino-open mo sarili mo, nagbibigay ka ng daan para i-disrespect ka. Nagbibigay ka ng daan para parang binibigay mo na yung mga weaknesses mo dahil sa sobrang katangahan mo at kadaldalan mo. Kaya hindi maganda sa lalaki yan, yung masyadong madaldal. Tsaka yung sociable na hindi maganda talaga sa lalaki yan. Maganda talaga tahimik ka lang talaga. Tapos pag makikipag-usap ka, yung may kwenta, may mapapala ka. Kagaya dito, itong mga sinishare ko sa inyo, may mapapala ka dito. Kasi overall to na to hindi lang to about sa babae, pati yung pakikitungo ng tao, which is based in looks naman talaga, pero kahit na below average yung looks mo, average, at least alam mo na yung pagiging seryoso, tapos may kipag-usap ka lang kung may mapapala ka. Ganun lang yung gagawin mo. Gusto mo ba ginagamit ka na sa non-sexual attention mo? Alam mo, merong mga babae na ganito. Kaya nila mag-isa for 1 week. Tapos may kipag-usap sila sa lalaki. Tapos nakuha na nila yung attention. O di full na yung gas tank nila. Good na sila for another week na naman. Ganun. Tayo lalaki kahit buong taon wala tayong kausap, kaya natin. Actually ako nga, 3 years ako dito sa bansa na to. As in, solo lang talaga ako. Di nga ako tumatawag sa sa mga parents ko . So, kaya talaga ng lalaki talaga na mag-solo talaga. Na sa akin lang yun, lalo na heavily introverted ako . Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Diyan sa mga babae, pag nagtatanong ng ganyan, yan tanong na yan is walang kwenta rin yan actually. Once na nag-cheat test yung babae, nagtatanong-tanong ng ganyan, ibig sabihin, nakategorize ka na niya as friend zone. Yun lang naman yun nagtatanong ng mga ganyan. Hindi talaga siya attracted sa'yo. Kasi ang totoong attraction talaga ng babae is tahimik yung babae, siya yung passive. Tapos kung ano yung gusto mong gawin is magiging submissive siya or cooperative. Cooperative sabihin natin, pangit naman submissive, parang aso, di ba? Pero yun nga, cooperative. Magiging cooperative yung babae. Napansin ko yan sa lahat ng mga first day lay ko. Cooperative sila, hindi sila madaldal, tsaka shy sila. Ganon sila na tahimik. Pero yung madadaldal, wala, friendzone ka niyan. Ganyan yung nangyari dun sa kumuha ng number dun sa cleaner dun sa trabaho ko Chat sila, nagtatawanan. So, gets ko na, wala na to. Bye-bye na to. Kasi binibigay na niya yun ang sexual attention niya Tiyan mo, 2 days na ngayon, di pa rin ako nagme-message. Ba't ako magme-message? Hindi ko naman din hindi naman din ako seryoso. Mode 1 ko lang naman sila lahat dyan So, yun nga yung sinasabi natin dyan. Huwag nyo sasabihin yung body count nyo. Kasi, kahit sabihin mo man na mataas yan, is, kung hindi kanya talaga trip, is, wala rin talaga. Kung wari lang yan na tinatanong. Shit test tawag yan. Pag nag-shit test yung babae, ibig sabihin hindi kanya talaga gusto. Merong ibang red pillar na pinapakalat, di ba sabi, yung shit test daw kailangan mapasa mo para talagang i-desire ka ng babae. Sa akin hindi black pill ako, lookism talaga sa akin Kasi yan talaga yung basihan ko. Yan shit test kasi yan hindi totoo yan. Kahit anong, pag nag-shit test babae, hindi na talaga siya attracted sa lalaki na yun physically. Kasi wala talaga shit test. Pucha, pwede ka nga maging bastos or cocky. Sa una pa lang, iyayain mo, gusto na kitang kantutin. Yung parang ginagawa ni Haring Manggi. Kahit gawin mo yun, kung gusto ka talaga ng babae. Nako, walang shit test. Isa na naman yan. Pinapakalat ng red pill, walang shit test. Di ako naniniwala dyan. Kalokohan yan.
Pag gusto ka ng babae, walang game. Nagiging cooperative sila. Cooperative. Tsaka ganito yan eh. Pag sinabi mo na konti yung body count mo or isa lang nakarelasyon mo, isipin niya sa'yo, undesirable ka. O kung mataas naman yung body count mo, nakailang relasyon ka na, isipin niya sa'yo, cheater ka. Eh di mas maganda, wag mo na lang sabihin. At the same time, kung nagtanong yung babae ng ganyan, is ayaw na niya talaga sa'yo. Kasi nga, tinatanong niya yan. Hindi kagaya sa atin. Kahit naman ako eh, pag gusto ko yung babae, hindi ko tinatanong yung mga body count na yan sa totoo eh. Kasi wala naman talaga akong pakialam na dyan eh. Tsaka realistic na ako, lalo na sa age ko. Hindi ko na priority yan. Siguro kung wala kang karanasan, mahalaga sa iyo yung body count na yan. Tsaka kung plano mo magpakasal, tsaka long-term relationship. Kasi sa akin kasi out of the picture na yan. Hindi ko priority ang relasyon na matagal, tsaka magpamilya at anak. Ayoko nga talaga magpamilya at mag-anak eh, actually. Kasi nga, kukuha ng oras mo yan, tapos sabay ano. Eh ako nga sa sarili ko eh, kulang pa yung oras. Tama yung sinabi ni Piolo Pascual dun sa ano, sa Facebook na nakikita nyo na feeds. Eh, hindi naman talaga kailangan ng relasyon eh. Kasi yung oras pa nga lang sa sarili ko, kulang na kulang eh. Which is totoo naman talaga. Lalo na kung masaya ka sa companionship sa sarili mo. Hindi mo talaga kailangan ng relasyon. Actually, sinasabi niya lang yun din eh. Kasi nga, alam ko naman yan dahil Chad siya, nakakaroon pa rin ng ons yan kahit papano. Short term. So, hindi niya na kailangan ng relasyon talaga kasi Piolo Pascual yan. May nakaka-ons yan, promise. May naanakan nga, hindi nga alam yung nanay. Tapos sasabihin nyo, bakla. Dami talagang stupid ng tao eh, no? Dami talagang stupid. Si Alden, sinasabihan din ng bakla. Pati si ano, si Piolo Pascual. Eh po siya may naanakan yung lalaki na yun. Hindi alam yung tatay. So nakikipag-uns yun. Ang dami talagang tanga-tanga dito na lalaki. Porket di nyo nakikita yung lalaki na ano, na may karelasyon. Ginajudge na bakla. Iba gusto niya lalaki. Ulul, inggit lang kayo, hindi nyo alam yung nangyayari. Kasi yung mga ganyan na tao, discreet tawag dyan. Tawag dyan, sexual underworld. Yan yung mga tao na ah, patago talaga sila, dumidiskarte. So, biruin mo, kasi kagaya ni Piolo Pascual, kilala nyo ba yung nanay nung ano, ni Inigo? Hindi, di ba? Hindi na ano. Kasi private person siya eh. So, siya rin, hindi niya rin kailangan ng relasyon kasi hindi niya talaga kailangan dahil may nakaka-ons yan. May nakaka-short term siya. So, siya yung parang kaso si Leonardo DiCaprio nakikipagrelasyon. Pero hindi naman niya talaga pinapublicize yun. May mga paparazzi lang talaga na ano. So, ganun yung mga lalaki talaga na ano, na private person talaga. Si Leonardo DiCaprio din naman eh. Hindi naman siya madaldal eh. Yun nga lang, may mga paparazzi kasi sa Amerika, di ba? Kaya kinukuha na ng mga pictures, tas inahalungkat yung buhay. Mas mahirap magtago dun eh, kaysa sa Pilipinas. Dito kasi, hindi, mabilis makapagtago sa Pilipinas eh. Kasi hive mind talaga yung mga Pinoy. Kung sino lang talaga yung trending, yun lang talaga yung ano, um, pagdidiskitahan eh. So yun nga, yan yung ano ko, na nakita ko dun sa Facebook feeds na yung tinanong ng babae, nagchat-chat sila conversation. Tapos nagtatanong yung babae about ganyan. Alam mo, pag mga personal questions na yung mga babae, tsaka yung parang mga future plans, hindi mauuwi yan sa friend zone. Tsaka, in the first place, nagtanong yung babae ng ganun. Nakategorize niya yung lalaki sa emotional tampon or friend zone. Eh, meron pa nga, pinapakalat kasi ng babae, ng, ano ba yan? Talking stage.
Kayo, may mga itsura dito, naniniwala ba kayo sa talking stage? Ha? Kasi sa mate selection, si Rolo Tomasi na rin nagsabi nito. Sa mate selection, pag magse-select ang bawat mate, mauuna talagang mating. Ibig sabihin, dapat una ang sex bago yung conversation na yun. So, pag nauna yung conversation, di ba pinapakalat ng babae yan? Na ano, bullshit yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Tsaka wag kayo maniniwala sa mga babae, mga suggestions nila. Tapos yung mga paano makakuha ng babae, mga ganyan. Kasi, ang sasabihin lang niyan is yung papabor sa kanila para makuha nila yung non-sexual attention. Di ba nga sinasabi nila yung mga list nila, 6-pack abs, 6 feet tall, tapos mga kung ano-ano pang mga standards nila para sa beta. Biruin mo yung mga list na yon, pang long-term security beta, ganun yung ano. Pero pagka ikaw naman tanga, ginawa mo yung lahat ng ano, ayaw ka pa rin niya kasi physical attraction dapat mapasa mo. Physical attraction talaga. Sinabi na rin ng Rolo Tomasi yan eh, sa mate selection, mate ang mauuna, mating, ibig sabihin, unang-una yung sex, tapos i-upgrade nyo na lang sa relasyon. Yan yung successful talaga na ano, na mating and selection. Hindi yung talking stage na sinasabi ng babae. Di ba sinasabi ng babae, talking stage? Hindi, talk shit yan. Hindi totoo yan, talking stage na yan. Bullshit yan, talking stage. Once nakipag-chat niya, ano ka, girlfriend niya? Girlfriend ka niya, ibig sabihin. Nakikipag-usap siya sa'yo ng mga personal na ano, ibig sabihin girlfriend ka niya. Hindi ka niya boyfriend. Hindi ka niya tinitingnan as boyfriend. Kaya nga, natutunan ko yun na yan, 19 pa lang ako. Kasi nga, yung first girlfriend ko nga, chinat ko na matagal, ganyan. Hindi siya effective. Tapos, 3 months lang, hindi ko pa nagalaw, di ba? So, parang wala lang din. Nagsayang lang ako ng oras. Ang unang-una talaga is makantot mo muna yung babae. Yun talaga yung una. Tapos, i-upgrade mo na lang kung gusto mo ng relasyon. Yung situationship na sinasabi nila, kung wari lang sila yun, alam naman nila yun na, na relasyon na yun eh. Kasi, consider na rin na short term yun eh. Tapos, pwede nyong gawin long term. Alam mo yung may mga label na boyfriend, girlfriend. Hindi yan ligaw-ligaw talaga. Siguro, meron talagang ganun kung beta provider ka. Kasi, naranasan ko rin yan eh. Meron akong mga college friends na ganun. Nanligaw din talaga. Bibigay ng bulaklak. Tapos sabay ano, yun nga lang, yung treatment nun, dahil yun yung pangbungad mo eh. Eh di tinitingnan ka niya na as ganoon. So, kasi ang tao kasi walang kakontentuhan eh. So, kung ikaw, una pa lang, showy ka na, tapos pinapakita mo sa babae as beta provider ka, yun na talaga tingin niya sa'yo, beta provider. Tapos, pagka hindi ka nag-step up, ibig sabihin, hindi mo pinanindigan yung categorization niya, maglulus siya ng interest. Maglulus siya ng interest. Kaya mas maganda talaga is, wag ka mag-lead ng wallet, tsaka wag may date sa mga mamahalin. Wag ka minimal effort, minimal investment. Yun lang talaga gagawin mo. Na effective talaga yan, yung minimal effort, minimal investment. Tsaka, three strikes rule. Yan talaga yung yan talaga pinakaunang-unang gagawin mo. Kasi dyan mo madedetermine yung attraction eh. Yung talagang attracted talaga siya sa'yo sexually. Kaya yung mga usap-usap na yan, in the first place, nag-usap sila, di ba? Sa chat ng in-SS nung babae, tapos pinakalat. Naku, pagtatawanan yung lalaki, 9 years ang puta. Sa 9 years na yun, hindi ka nakapag-cheat or nakapag-spin ng plates. Eh ako nga sa 6 years ko, nag-spin ako ng plates din sa totoo lang eh. Tatlo sila pinagsabay ko eh. Siguro mga magwa 1 year na yun. Tapos sabay, eh, na-busy rin ako. Wala na ako sa focus na
na mambabae. Kasi nga gagawin kang ang beta ng babae. Kasi gagawin ng babae pag nasa relasyon, papalawakin niya yung social circle mo, igagala-gala ka niya. So, hindi ka na makakapambabae kasi parang na-adapt mo yung ano niya, yung gala-gala niya. Pero hindi na rin ako nagsisi kasi biruin mo, nalibre rin ako sa mga resort, beaches, mga ganyan. So, yan yung sinasabi ko sa iyo, yung social acceptance talaga dahil sa looks mo. Marami mga opportunity talaga. So, yun nga, hindi attractive sa babae yan pag sinasabi mo yung body count mo. Lalo na pag pinagyayabang mo na mataas kasi parang tingin niya, ba't nagyayabang to ng body count niya? Siguro ini-expect niya na bubuka ka ako sa kanya ng ganun. Alam mo, babae matalino yan. Ahead of the game talaga sila kasi sila picker eh. Kahit anong tago mo ng kasinungalingan, alam nila yan. Alam nila yan. Tapos natatawa na lang sila sa loob nila. Alam mo, paano ka nalaman yan? Alam mo yung nagkaroon akong girlfriend. Sinesex niya ako, on top siya. Tapos nagulat ako, biglang bumuka sa bibig niya. Gusto mo to? Sabi niya, gusto mo to ha? Basta parang flirty na boses. Ito gusto mo ha? O so, alam ng babae yan, promise. Kahit ano pa ugali mo, kahit anong tago mo dyan, tagmax mo, alam nila yan na ano, kung nagfe-fake ka, alam nila yan. Kung nagfe-fake ka, mas fake sila, gagawin nila, mamanipulate ka nila talaga. Ubusin nila yung pera mo, tapos sabay kukunin nila yung oras mo, non-sexual attention, tapos in the end, di nila bibigay yung SEX. Magbabago sila ng isip. Sasabihin, hindi kita nakikita ng boyfriend material. Pero kabullshitan lang yun. Kasi nga, in the first place, ikaw yung tanga na kala mo, mamamanipulate mo babae. Yan yung sinasabi ni Alan Roger Curry na hindi effective ang indirect kasi nagbibigay ka ng doorway na mamanipulate ka rin. So, nasasayang oras mo, naglalabas ka ng pera, date ka ng date. So, natutunan ko yan sa first girlfriend ko una pa lang. Buti nga lang, na-blackpill na ako, 19 pa lang. So, kayo, dahil nga tong channel ko, Blackpill, malalaman nyo na yung game. Wala talagang game. Yayayain nyo na talaga ng una pa lang. Kasi, ang unang titingnan ng babae, physical appearance mo. Smash or pass, di ba? Nakita nyo naman yung palabas na yan, smash or pass. Tingin mo ba sa smash or pass, tinitingnan yung status, yung damit kasama na sa looks yun. Pero yung status, personality, dami ng pera nila, hindi alam ng babae yan. Hindi alam ng babae yan. Sa one night stand ba? Alam ng babae kung mayaman ka or ano? Hindi. Physical appearance lang talaga. Na ano, basta may SEX na ano, na part talaga is physical yan. Sex is physical attraction yan talaga. Tsaka na lang gagana yung hot and cold mo pagka nakapasa ka dun sa looks threshold ng babae. Tsaka na lang gagana yan. Pero kung di ka makapasa, ikaw ang i-hot and cold ng babae. Sinungaling ka, tapos pangit ka, hindi kita trip paano ko kaya magagamit tong lalaki na to? Sige, magsini na lang kami. Oh, sige, libre na lang niya ako ng pagkain. Kagaya nung tanga sa Wolfgang, di ba? Sinabihan na siya ng, ano, ng babae na as friend lang talaga. Nagpupumilit si Gago. Pag sinabi ng babae yun na ganun, is, final na yun. Si tanga naman talaga. Si tanga, dire-diretso pa rin. Kala niya kasi uubra yung pangbabribe niya. Kasi tawag nun, binibili mo yung ano eh, yung attraction eh. Yung, biruin mo, magkano yun? 20,000 yung date na yun, di ba? Hindi mo mabibili ang attraction. Non-negotiable yan. Kung ako sa kanya, yung 20K na inaano niya, inaasam, gusto niya dahil sa isang pepe.
Pinampro na lang niya na yun. Biruin mo yung 20K na yun, 20 body count na yun. Magkano pro ngayon na minimum? 1K, 1K. Meron pa nga siguro, 500 yung bumabandera sa kalye. Mga 35 pataas. Tapos sabay mga kamukha ni Indonesia lahat. Or olats talaga lahat, di ba? So, yun nga. Yung lalaki na yun, marami talaga mga lalaki na gano'n na simp talaga. Akala nila ubra yung mga panguuto. Alam mo kung tunay nga na lalaki, upfront ka, hindi ka manguuto. Hindi mo gagawin yung mga ganyan-ganyan manipulation tactics na yan. Dahil hindi uubra yan dahil ahead of the game ang babae dahil siya picker eh. Kung iniisip mo, kaya mo manipulate yung babae, yan ang akala mo, ikaw minamanipulate niya. Ikaw hina-hot and cold niya. Kaya nga the best talaga, ang lamang lang dito talaga yung may upper hand sa looks eh. Kasi nga, makukuha niya yung gusto ng short term. Pero ganun nga, nagsasayang pa rin siya ng oras kasi didiskarte ka pa rin. I-mode 1 mo pa rin yung babae. O yayayain mo kung naka-chat mo man sa online. Is may oras ka pa rin talaga na sinasayang. Kaya para mas maganda nga, pumera ka na lang talaga ng marami. Tapos biruin mo, yung ginastos niya 20K, di ba, sa Wolfgang? Tangina 20K na body count na yun agad. Kasi 1K yung minimum sa online eh. Na makikita mo. Tapos yung mga babae doon, below 30 pa, magaganda. Mapuputi, sexy. Yung, kung gusto mo naman na chubby, meron din. Pero yung chubby doon, may tsura talaga mga office girl. Kasi itong mga walker na to is sideline lang nila yan. Hindi sila regular. Ibig sabihin itong mga babae na to, nagtatrabaho yan. Sa online to sinasabi ko hindi muha bandera sa kalye. Muha bandera sa kalye, minum everyday yan. Sideline lang to para gusto ko nilang kumita. Side hustle nila tawag doon. So, ang side hustle ng mga regular na babae, actually, naiisip ko na nga ito eh. Halos lahat na nga rin talaga ng babae sumasideline na. Kasi, biruin mo, meron ako nakita dyan na wala akong pamasahe, uuwi ako ng Lucena or ganyan sa probinsya, 'di ba? Uuwi daw siya sa Manila. So nag-walk si Gaga, 'di ba? So biruin mo to, ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi mo malalaman 'yan. Kasi nga, yan yung sinasabi natin na pwede makipag-ons talaga babae. Sabihin na natin yung pawak na yan, parang ons din naman talaga yan eh. Yan yung sinasabi ko na hindi mo alam yan. Na ginagawa, malay mo girlfriend mo sumasideline, di ba? Or misis mo sumasideline ng ganyan. Or nakikipag-ons. Kasi nga, yan yung alpha fuck side na sinasabi. Sabihin na natin yung walk na yan parang alpha fuck side. Which is parang ganun na nga rin nangyayari. Kasi nga, pero yung mga customer doon is average looking na nagbabayad. Or minsan pangit pa nga eh. Basta nagbabayad. Sabihin na natin ganun yung side nila. So, hindi mo malalaman yan. Biruin mo, regular na babae to Mga nagipit lang, magpapawalk talaga. So, mabalik tayo dyan sa na yan, sa topic na yan. Wag nyo na ibigay yung non-sexual attention nyo sa babae. Wag kayong makipag-chat-chat. Uubusin lang yung oras nyo. Tsaka nakakategorize na kayo as friend zone dyan. Yung mga chat-chat, friend zone yan. Hindi ako naniniwala dyan. Kaya yung binigay sa akin number, inaantay ko talaga siya mag-message. Hindi ako mag-message. Imo-mode 1 ko siya sa trabaho mismo. Dun mismo sa personal ko siya sasabihan. Sasabihan ko siya. Ganun kakapal mukha ako. Makapal talaga mukha ako, promise. Ganun kakapal mukha ako. Sasabihan ko siya ng direkta. Hindi ako magchat-chat na mayayayain na punta dito. Pang-week yan. Pang-week na lalaki yan, tsaka walang bayag. Sasabihan ko talaga siya ng personal. Kasi ayoko nang ganyan yung magchat-chat-chat na Kasi ebidensya yan. May SS na tayo ngayon. May screenshot na tayo ngayon eh. Hindi na uubra yung mga ganyan. Siguro dyan sa Pilipinas, walang mawawala dyan. Kasi sa akin kasi dito ako sa West eh.
Pero ganun din, kahit dyan sa Pilipinas, biruhin mo yung combo nung lalaki, di ba? Isa lang naging girlfriend, 9 years. Tapos yung mga simp naman, mga lalaki, pinagtatanggol yung lalaki na na, na sa akin kasi, perspective ko dun is, tingin talaga ng babae dun is, beta provider din. Di ba nabanggit ko na nga sa inyo yan? Malalaman mo kung ano yung sexual market value mo is kung paano mo nakuha yung first SEX mo. Kung ons yan, ibig sabihin, alam mo na yung sexual market value mo. Ibig sabihin, pogi ka. Kung nakuha mo yan na pinaghirapan mo, panliligaw-ligaw, or kung ano man, yung first SEX mo is beta provider ka. Yun lang yun. Yan yung imprinting sa lalaki. Kala nyo walang imprinting lalaki? Meron din. Kasi babae na mimili eh. So kung yung first SEX mo, pinaghirapan mo na pagsisim, pagbigay-bigay ng bulaklak or is beta provider type ka talaga. Makaka-relate nito yung mga lalaki talaga na may upper hand sa looks. Kung ano yung first experience mo. Kasi, nga, naka-divergenize sila. Yung mga just be first na lalaki. Yung pinaghirapan nila yung girlfriend. After nung relasyon na yun, kung i-break nila, kung i-break sila nung babae na yun, is wala na. Wala na susunod. Wala na susunod dun. Lalo na pag kinain na sila ng age pill, yung 29 years old na, wala na. Game over na sa kanila. Sa akin, makapal mukha ako dahil alam ko naman talaga may papatol sa akin. Kahit pa magsikwenta ako or 60 pa may papatol pa rin sa akin. Gusto mo pa nga, i-challenge ko kayo, gawin ko tong video na to hanggang 60 na ako. Hindi, joke lang yun. Pero sinasabi ko nga lang yung relasyon, yung imprinting nga sa lalaki is, yun nga, yung kung paano mo nakuha yung first SEX mo, yun yung sexual market value mo. Sure, meron din naman talaga na pogi na nanliligaw, nagsisimp, pero nagiging madali sa kanila kasi pasok siya sa 3 strikes rule. Yung sinasabi ko is yung pinahirapan, yung tumagal ng ilang buwan, mga ganyan-ganyan. Tapos sabay, tsaka binigay yung SEX. Kasi ibig sabihin, yung attractiveness ng mukha mo talaga, physical attraction mo talaga is repulsive. Ibig sabihin, napilitan yung babae para tumagal ng 6 months or 1 year, ganun. Pero kung 3 strikes rule yan, yung ligaw ko no. Kasi may mga pogi na ganun, di ba? Nanliligaw talaga. Tapos pag nakuha na nila sa 3 strikes rule yung SEX is talagang mako-consider ko yun na ganun, na talagang may mga pogi talaga na nanliligaw. Pero usually talaga, lang yan, one hit lang talaga yan. Ons lang talaga yung mga ganyan. May mga itsura. Yun yung imprinting sa lalaki. Sa babae naman is, yung tatlong lalaki na kauna sa kanila is yun yung phenotype. Doon sila ma-attract yung phenotype, body type, tsaka yung ugali. Usually, dun sila na-attract yung kung ano yung phenotype tsaka ugali ng lalaki na yun. Matatrack mo yun titingnan mo yung mga exes niya teka, parang walang mataba dito Kasi ako ganun Nakita ko wala talagang mataba. Puro kasing katawan ko lang lahat. Walang mataba. So, makikita mo yan. Yan yung imprinting na sinasabi natin. So, again, wag na kayo magbigay ng sexual attention nyo. Wag na kayo makipag-chat-chat. Hanggat maaari, direktahin nyo na lang. Pag hindi nyo nakuha yung gusto nyo, pumera na lang kayo at mag-pro. Mas maganda pa mag-pro. Proponent na ako niyan dahil pasok na nga sa black pill yung pagpo-pro Kasi sa red pill, ayaw nila yan ibanggitin Ayaw nila banggitin yung pagpo-pro Kasi nakakababa ng ego yan Pero sa akin, hindi Realistic lang to Realistically. Parang si Sabigay.
nagko-comment ako sa ano niya, channel niya. Sinasabihin ko na siya, ano ka ba? Sabi ko, 35 ka na, mag-pro ka na lang talaga. The fact na hindi 35 ka na virgin ka pa rin, mag-pro ka na lang talaga. Ang dami kasi mga lalaki na hindi logical mag-isip eh. Mapapride pa rin talaga. Na ano, kahit naman ako may tsura ako, magpo-pro rin talaga ako. At least yung fetish ko, makukuha ako, di ba? Eh, ganun din naman. Kung mag-i-spin ako ng plates, magko-condom din naman talaga ako. Eh, hindi rin siya naiiba sa pro. Eh, kung mag-AFWB ako, ang problema kasi sa FWB is magkakaroon kayo ng parang lamat ganun. So, parang hindi rin maganda. So, mas maganda talaga yung one night stand lang talaga, tsaka pagpo-pro. Eh, kung one night stand naman, need mo talaga mag-condom kasi nga, malay mo yung babae, di ba? Eh, usually, sino ba yung mga babae na nakikipag one night stand? Yung mga promiscuous lang din eh. O, ganun din, magko-condom ka rin dahil para protektahan mo sarili mo, magkaka-STD ka rin dahil hindi mo alam, nag-i-spin ng plates yung babae na yan. So, yun nga, mas maganda direktahin nyo na yung babae sa pakay nyo. Huwag na kayo makipag-chat-chat, palitan ng ano, hindi effective yan. Tsaka sa mate selection, mating ang una. Kailangan matira mo muna yung babae bago ma-upgrade yan sa relasyon. Yun yung mas effective. Paano yun, Lampis?